Naniniwala ako na hindi lisensya ang pinakauna na kukunin nila. Sa na-experience ko, na-realize ko na ang mga taxi driver dito ang pinakauna na gagawin nila, mag-aral ng mathematics. Hindi pa sila marunong mag-minus or mag-plus. Ano ba gusto mo mangyari? Sirain yung reputasyon ng inaalagaan ng pamilya Duterte? Yung mga tao ba dito sa aming lugar sa Davao City? Ganito po talaga kabalasubas? Taxi driver sa Davao City, ganito po yung pag-uugali daw ninyo. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Kung napapansin nyo po mga lodi, bago po yung ating dahil nga po na-virusan po ang aking computer at naubos po lahat ng files ko. Eh, pagpasensyahan nyo na po, matagal po tayo hindi nakapag-vlog. At meron po tayong pupunahin mga lodi. Kung kilala nyo po ito, si TG mga lods o si Thailand Girl. Kasi po hindi ko po matiis yung pagpuna niya po sa mga taxi drivers dito po sa Davao City. At ito po yung komento niya mga lodi, panoorin nyo po. Kayo po humusga kung tama po ba ang ginagawa niya dahil nga po nakapokus lang po sa taxi driver ng Davao City ang ginawa po niyang vlog. Ano po ba gusto niyang palabasin dito mga lodi? Para po maintindihan nyo at maunawaan, panoorin nyo po itong video na to. Pero bago po tayo magsimula, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click your notification bell and follow me po sa Facebook page, Pets TV 2.0. Eto na po mga lodi ang video, panoorin po natin. Magandang araw sa lahat. So gusto ko lang i-shout out ito mga taxi driver dito sa Davao. Hindi ito para sa lahat ng mga taxi driver ha. Sa mga taxi driver na hindi ganito ang ugali ninyo, saludo ako sa inyo. Sabi niya pa, hindi daw po para sa lahat ng taxi driver tong video na to para sa kanya. Pero, panoorin nyo maigi mga lods ha. Grabe po talaga. Pero sa mga taxi driver na ganito ang ugali ninyo, sana makita nyo ang video na to. Since matagal na ako dito sa Davao, taxi is life ako kasi always ako nagmamadali. Ang hindi ko maintindihan, paulit-ulit ko na-experience ang mga bagay na ito at kailangan ko talaga i-shoutout kasi hindi ko alam kung hindi ako sino pa ang mag-correct sa kanila. Kino-correct na lang daw po ang gawain po nito mga taxi driver dito po sa Davao City mga lodi. Matagal na daw po siya dito. Simula po siya napadpad siya dito sa Davao, ganito po daw po yung na-experience niya. Panoorin nyo. So hindi ko alam no kung sa Davao mo lang ba ma-experience ito or sa buong Pilipinas talaga. So sabi nila, pag taxi driver ka daw, ang pinakauna na kukunin mo lisensya. Kasi driver ka kailangan may lisensya ka. Yung nandito ako sa Davao, na-realize ko na ang mga taxi driver dito sa Davao, hindi lahat, pero halos sa mga nasakyan ko, naniniwala ako na hindi lisensya ang pinakauna na kukunin nila. Sa na-experience ko, na-realize ko na ang mga taxi driver dito ang pinakauna na gagawin nila, mag-aral ng mathematics. Mga lodi nating driver sa Davao City, mag-aral daw po muna kayo ng mathematics. Bakit daw po kailangan nyo mag-aral? Aral lang math, lalo na ang plus at saka minus. Kasi ang alam nila, 5, 10, 15, 20 lang alam nila. Kasi hindi sila marunong magbigay ng tamang barya. Magkano po ba yung iniiyak niyang barya mga lodi na hindi daw po siya sinuklian? Panoorin nyo. Pag ang pamasahe mo 96, hindi na sila magbarya ng 4 pesos. Dahil po sa 4 pesos mga lodi, nag-iiyak po siya sa kanyang social media. Kayo po influencer. Marami po kayong taga-follow. TG o Thailand Girl. Alam ko hindi naman po kayo dito talaga nalalagi. Bumisita lang kayo dito sa Davao City. Papakita ko po sa inyo mga lodi kung kailan lang po nabalitang pumunta po siya ng Davao City Tapos kung mag-iiyak po siya, akala nyo po talaga namang dito po kayo pinanganak. Sinabi niya pa, hindi daw po niya alam mga lodi kung ganito rin po ba sa ibang lugar. Nagbigay ka ng komento na ganito po, napakabigat na komento, pero hindi mo pa naranasan pala sa ibang mga lugar itong binigay mong negatibong komento sa mga taxi drivers dito sa Davao City. So ano gusto mong palabasin? At lagi mong binimension na Davao City, taxi driver sa Davao City. Pero galing na sa inyong bunganga na hindi mo alam kung ganito rin po ba ang nangyayari sa ibang lugar. So nagpupunta ka dyan, hindi mo pala alam kung ano po yung ibang ugali po sa ibang lugar ng mga taxi driver, di ba? Basta nakapokus po kayo sa Davao City kasi nandito kayo sa Davao City. Uulitin ko, ano ba gusto mong palabasin? Na ganito po kawalang hiya ang mga taxi drivers dito? Hindi niya naman daw po sa nila lahat mga lodi. Pati po yung pag-aaralin daw po muna ng mathematics, dapat yun daw po yung pinaka-priority ninyo mga taxi driver kasi hindi daw po kayo marunong magbilang. 5, 10, 15 lang daw po ang alam ninyo. Dahil po sa 4 pesos na hindi nyo sinukli sa kanya, yan po tuloy, nag-iiyak siya. Tuloy pa po natin mga lodi At paulit-ulit ko na-experience yan. Hindi pa sila marunong mag-minus or mag-plus na pag 100 tapos 96 lang, may 4 pesos pa. Tapos ito pa ang pinakamalala sa lahat, ang pinakamalungkot sa lahat. May nakadramahan sila.
Ang drama naman nila, hala ma'am, wala ko barya, ma'am, may barya ka ma'am. So ikaw naman dahil pasahero ka, hindi naman ibig sabihin na lang sumakay ka ng taxi, plano mo na sumakay ng taxi. So wala kang pambarya. Ang style nila sabihin nila, wala silang barya. So ang ending, pag 91 yung pamasahe mo dahil wala silang barya, wala ka din barya, ang ending niyan, 100 ang pamasahe mo. Tapos ang pinakamalungkot dito, pag ipaglaban mo yung barya mo sa mga taxi driver dito sa Davao, sila pagalit. Kasalanan mo pa na pinaglaban mo na meron ka pang sisiryo na 4 pesos or 9 pesos. So tayo naman na pasahero, ang ending niyan, ibigay na lang natin ang 4 pesos or 9 pesos sa kanila. Kaysa naman sa magkipagdebate tayo kasi ang mga taxi driver dito sa Davao, ang galing magdebate sa mga pasahero nila. Ang galing nila mag-debate. Para si Mariam, Defensor Santiago mo. Dinamay pa po si Tita Miriam, Defensor Santiago. Pwede po ba mga lods, kung sino po makapanood dito na taxi driver na nakasakay po dito kay TG o Thailand Girl, pa-comment naman po kung meron po ba talaga kayong na-experience na hindi nyo po siya sinuklian at meron daw pong senaryo na naipag-debate daw po kayo dito po sa taong ito. Na hindi daw po siya manalo-nalo dahil taga Davao daw po, magaling daw po mag-debate eh. Magaling daw po makipagtalo. Davao City taxi driver. At kinukumpara po niya ang pagbibigay ng barya sa jeep siguro. Taxi po yan. Hindi po yan jeep na pampasahero na maghahanda po ng barya pag pumasada po sila. Meron po yan siguro mga iilan-ilan lang pero hindi po kagaya ng jeep na kailangan po talaga obligado po sila maglaan po ng barya kapag bumabiyahe po sila. Tama po ba? Kasi taxi driver po yung airpot ko dati na hindi po sila kagaya ng jeepney driver na marami pong barya na iniipon. Kailangan po nila maghanda ng barya kinabukasan pagpapasada po sila. Ha? Iniiyak mo. So, 91. Meron na naman siyang 91 na binensyon. No? So, may 9 pesos na hindi na naman nabalik sa kanya. Yun lang ba ang dahilan? Ba't nagngangawa ka dyan sa 9 pesos at saka sa 4 pesos na hindi na ibalik sa'yo? Tapos, Davao City taxi driver pero hindi niya pa po alam kung ano po ba talaga ang mga nangyayari sa ibang lugar ha. Bago ka man lang sana nagkomento sa mga taxi drivers dito sa Davao City, sinubukan mo muna sumakay ng taxi sa Manila. Subukan mong sumakay ng taxi sa airport nang malaman mo kung ano po ba talaga ang worst. Yung taxi driver sa Davao City o yung mga taxi driver dyan po sa Manila. Hindi ko rin naman po nila lahat. Pero never po ko naka-encounter ng taxi driver dyan po sa airport na magpapasakay ng hindi po kontrata. Never ko pong naranasan yon. Kailangan ko pa maglakad o sumakay ng minibus ng airport papunta sa labas para lang makahanap ng taxi na magme-metro papunta sa destinasyon mo. Kumpara mo kung ano po ba malupit. Yung hindi ka nasuklian ng 4 na piso o 9 na piso o yung kokontratahin ka ng libo-libo sa destinasyon mo. Ganon lang po yun. Dapat bago kayo nagkumpara, sinubukan nyo po muna yung ibang lugar. Basta nagbigay po siya ng komento, negatibong komento o masamang komento sa taxi driver ng Davao City. Ulitin ko, ano ba talaga gusto mong palabasin? Masamang tao ba ang mga natira dito sa Davao City? Yung mga taxi driver dito? Alam ko po, sinasabi nyo, hindi naman nyo nilalahat. Pero yung pagkakatiin nyo ng taxi driver dito sa Davao City, parang ang dawayin yan dahil nilalahat nyo na sila. Apektado po yan sa pagbibigay nyo ng masamang komento. Eto pa, panoorin nyo pa. Ang ending niyan, panalo sila. Alam nyo kung bakit? O wala kang pambarya, wala silang pambarya, alangan naman hindi mo sila bayaran. So ang ending, iiwan mo na lang yung 100 pesos mo kahit 91 lang pamasahe mo. Alam nyo, ako maintindihin talaga ako na tao. Bigla? Maintindihan ko talaga yung mga bagay na may mga sitwasyon talaga na ang taxi driver, wala siya pambarya kasi sobrang dami ng kanyang pasahero na ubos na ang barya niya. Maintindihin daw siya mga lodi. Dahil naintindihan niya daw po, maubusan daw po ng mga barya itong taxi driver. Pero bakit ginawa niyo po ito ng ganitong klaseng content? Naiintindihan niyo naman pala na wala silang panukli. Medyo magulo ka rin ha. Ito ha, alam mo bang kulang ka pa ng piso dun sa 4 na pisong iniiyak mo? Dahil sabi mo diba, 96 pesos yung bill mo. Pero hindi ka sinuklian dahil 100 yung binigay mong pera. Alam mo ba dito sa Davao City, bill mo plus 5 peso ang usapan dito. So kulang ka pa ng piso tapos ikaw pa yung nag-iiyak-iyak dyan? First time mo bang sumakay ng taxi sa tanang buhay mo? Ikaw pa may utang na loob sa taxi driver, ikaw pa yung nagagalit dyan sa social media mo, ha? Para sa iyong kaalaman ha, uulitin ko, wag kang ignorante, TG. Kulang ka ng piso dun sa 96 pesos. Na binigay mo 100 pesos. Dahil Metro plus 5 pesos ang rate dito sa Davao City. Hindi ko lang po alam sa ibang lugar. Ito yung kasunod ng sinabi niya, naiintindihan niya ang mga taxi driver na walang pambarya. Pero,
Kung halos lahat na lang ng driver o taxi driver na nasakyan mo, pare-pareho ang mga rason nila na wala silang pambarya, hindi na issue yan na wala silang barya. Issue na yan na ginagawa nila na behavior or business ang ganitong kadramahan nila. Imagine nyo ha, sa morning pa lang, 4 pesos hindi mo mabigay kasi ang rason mo, wala kang pambarya. Morning. Maintindihan ko kung 1,000 ang pera ko, tapos pamasahe ko, 50 lang. Siyempre, hindi naman lahat ng taxi driver may 1,000 sa morning. Pero kung 4 pesos, hindi mo mabigay ang barya ko, tapos ang rason mo dahil wala kang pambarya, bakit? Eto, sagutin kita. Kanina sinabi ko na sa'yo, hindi po sila isang jeepney driver na kailangan po nila maghanda ng mga barya kinabukasan sa kanilang biyahe. Tapos eto pa, minention mo pa na ilang beses mo nang na-encounter yung gantong klaseng senaryo sa pagsakay mo ng taxi dito sa Davao City. Paulit-ulit ko na-experience ang mga bagay na ito at kailangan ko talaga i-shoutout kasi hindi ko alam kung hindi ako sino pa ang mag-correct sa kanila. So, ilang beses mo na palang na-experience. Bakit hindi ikaw ang nag-adjust para masoli yung barya na iniiyak-iyak mo? Kung alam mo palang ganito yung sitwasyon, edi dapat ikaw na yung naghanda. Ilang beses na, di ba? Bakit hindi ka pa rin naghanda? Buo pa rin yung binabayad mo. Kasi po mga lods, kaya ako po sinasabi sa inyo to ha, hindi ko po pinagtatanggol yung mga ganito klaseng pag-uugali. Kasi ilang beses na po ako sumakay ng taxi dito sa amin sa Davao City, hindi ko po na-encounter yung gantong klaseng sinasabi niya. Ano ba gusto mo mangyari? Sirain yung reputasyon ng inaalagaan ng pamilya Duterte? Yung mga tao ba dito sa aming lugar sa Davao City? Ganito po talaga kabalasubas? Hindi nagbibigay ng sukli? Ha? Hindi ko po na-encounter to mga lods. Siya lang po ang nagbigay ng komento ng ganto. Ewan ko na lang po sa iba. Kung sinasadya po ba talaga, hindi ko na po alam yon. Pero ako hindi ko po na-experience mga lods na hindi po ko nabaryahan. At ako na po mismo yung nagkukusang loob na magbigay na lang po ng sobra. Hindi ko na po hinihingi yung 4 na piso, yung 9 na piso. Kasi kung kagaya po kayo nito mga lods, mas lalo na po. Milyonaryo po ito Tingnan nyo po yung followers niyan sa Facebook niya. Tingnan nyo po yung views lagi sa ginagawa niyang video. Milyon-milyon. Tapos biglang umiyak sa 4 na piso at saka 9 na piso na hindi nyo binalik sa kanya mga taxi driver ng Davao City. So, ano gusto mo talagang palabasin? Sirain ang pangalan na iniingat-ingatan ng pamilya Duterte dito sa amin sa Davao City? Na ikaw lang naman ay bisita dito? Di ba hindi naman talaga kayo dito residente? Tapos makapag-komento ka, dapat kami ang mag-a-adjust sa'yo. Dahil bisita ka namin dito sa Davao City at entitled ka na ikaw ay sikat na vlogger ng Thailand. Isa po siyang guru, di ba? Ng Thailand. Pero ba't ganito ang ugali ninyo? Dahil lang sa 4 na piso at saka sa 9 na piso? Matagal mo nang nai-experience to pero hinahayaan mo pa rin to magpaulit-ulit na nangyayari sa buhay mo. Tama ba ako? TG, tingnan nyo po mga lods kung gaano na po siya katagal dito kasi unang nabalita po siya dito mga lods sa Davao Updates nung October 11 po siya na natili dito at nakita nga po siya sa SM Lanang, kumakain po sila ng kanyang ina sa Jollibee SM Lanang. Tapos ganto ka na magbigay ng komento dahil hindi ka lang nabaryahan, ilang buwan ka pa lang nanatili dito pero may masama ka ng komento. Di ba kayo po ang bisita dito? Parang kami po dapat ang ma-adjust sa inyo. Tama po ba ako? Milyonaryo? Tapos ganito kung makaasta sa mga taxi driver dito sa amin sa Davao City. Nagpayabang ka pa nga sa yung social media na ang dami mong sweldo. Tapos sabi mo, mag-iiyakan na naman yung mga kapanood nito. Dahil pinilit kang i-reveal yung sweldo mo. Tapos umiyak ka sa 4 na piso at sa 9 na pisong hindi na ibalik sa'yo. So, ano ba talaga gustong palabasin mo? Paulit-ulit ko nung tinatanong sa'yo. Nagtatanong lang naman ako dahil taxi driver sa Davao City, ganito po yung pag-uugali daw ninyo. Kaya na po bahala mga Lodi kung ano po ba talagang gustong palabasin ito. Basta ang alam ko mga Lods, nakita ko po itong dalawang to, si Vice Ganda at saka siya. Parang nagsama po sila sa isang video. May plano ka bang mag-artista? Kasali ka rin ba sa mga umiyak nung napasaradong ABS-CBN dahil nangangarap na maging artista? Diba? Baka lang naman, yan yung nagiging dahilan kung ba't ka nag-iiyak dito sa amin sa Davao City. Isa ka sa nasaktan. Stay safe mga Lods and God bless you all. Peace sa'yo.